Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, at kasabwat. Kasabwat. Huwag mahirap yung gano'n. Kasangga. Ayun, kasangga. Ayan. Pero wag kasabwat, masama ang connotation ng kasabwat. Bakit nga ba? Pag kasabwat, Ay, kasi usually, meron kang ginawang katiwalian. Ah, kasabwat kayo. Ganon. So, negative pala yun. Negative ang kasabwat, Ayan. di ba? Pero O, kung sige. kasangga, di ba? Accomplice Or di ba? accessory. Accessory, nako. So, ibig sabihin, kaakibat pala ng kasabwat. Yung kabituka. Iba yun. Iba naman Iba din yun. O, sige. Kadamay yun, nakabitukan. Kadamay. Iba rin yun, di ba? Well, anyway, bakit nga ba nausi mga kaka? Oo nga. Actually, sabi nga nila mahirap intindihin ang Tagalog. Kung ikaw ay hindi Pilipino. Di ba? Yung kabit. Yun na nga. Kabit. Di ba tayo magkaintindihan? Yung anuhin mo kasi naano ako. Oo nga. Wala akong naintindihan. Maintindihan mo ako kung may context. Ay, yung anuhin mo kasi naano ako. Oo Tinuro ko tong aircon. Sabihin ko, yung anuhin mo kasi naano ako eh. Alam na nyo na yun, di ba? Napatayin na, o hinaan na kasi nalalamigan ako. Pero pag ako Wala naintindihan, di ba? Puro ano? Oo. Ito, anuhin nyo nga to, Ayan. Alam na nila kung anong ibig ko sabihin, no? Kasi tinutulak ko. Cha, pakiano nga ito, ano? Oo. Alam mo, ganyan. Ano kayong gagawin? Saan kayo? Babato ko kaya to? Pero tayo magkakaintindihan tayo niya, pero pag iba, ha? Pero hindi, meron akong Tagalog word na hindi ko alam kung paano i-translate sa English. Sige nga. Ano? Natatalino mga tao Naku, dito di ba? na-challenge tayo dito. Sige. Ano sa English ang haplos? Haplos. Kares. Tinan. Direct translation, haplos is kares. Ito kares. Talaga? See? Galing talaga. Now you know. Now you know, ha? Now you Akala know. ko wala eh. Akala ko parang very intimate kasi yung haplos. Kares. Tama, kares. Hindi, iba rin yung karisi. Pareho yun. Huwag mo nang labanan si Direk. Oo nga, papangit ako. Ka nga, sige ka. Please introduce Ako yourself. nga, natin mo kasi naman. Kares. Kasi nga eh. Hahaplusin ka. Lusin ako, baka mahampalusan ako. Yun na nga, di ba? Haplos tsaka hambalos. Halos magkapareho, di ba? Kaya hambalusin ka dyan. Ako po, ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin ngayong gabi. Walang iba. Hindi mo naman ako hampalusin, di ba? diba? Si Attorney PG Gala. Ay, hello po sa mga nanonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. May kaibigan ako pangalan Kares. Talaga. Maganda siya, buti na lang. Kasi kaibigan. Bakit gano'n? Maganda siya talaga. Kares ang pangalan. Kares ang pangalan. Kares ang pangalan. Sige. Oo. Anong numero natin, attorney? Kung gusto nyo makares. Parang ang sama ata. Hindi, ano tayo pwede tayo sa mga bata na show. Mag-text lang kayo sa Globe 0954-310-0331 and for Smart is 0961-770-8807. O, tingnan mo, direct sabi ko sa'yo, parang yung pagkares may iba connotation, pero yung haplos iba. Hindi, pareho lang. Parehas lang ba talaga? Oo, ikaw lang kasi Sige, ako na nga. your mind kasi lang. Hindi, parang haplos sa puso. Caress Oh, your parang- heart. Paano man may kakares yung heart? Paano Sige mo nga. nahaplusin ang puso? Sige nga. Magkukulitan tayo dito buong araw. Sige, ito na si Grace, hindi magpapakares, hindi magpapahaplos. 38 years old ng Cavite. Ang tanong niya, humihingi po sana ako ng legal advice tungkol sa karapatan ng isang legally adopted child sa Mana. Uy! Legal po na naging pag-aapon sa akin. At ang magulang na nagpalaki sa akin ang nakalagay bilang aking mga magulang sa aking birth certificate. Nais ko po sanang malaman kung mayroon akong parehong karapatan sa ari-ariang naiwan ng aking mga adoptive parents, katulad ng isang biological child. Kung sakaling wala na po sila, maaari po ba akong magmana sa ilalim ng batas? Pero siguro bago mo sabihin yung legally adopted, kumbaga explain mo muna kasi minsan may maling akala
Okay. Ang legally adopted, ngayon sa under the new regime, ay it's under the National Authority for Child Care. Administrative na siya, kung siya judicial, hindi na siya judicial adoption. Pero ilang taon na si Grace? 38. Oh, kasi ngayon, yung batas na gumawa ng NECC na nag-handle ng administrative adoption, lahat na ng adoption, gano'n, hindi na dumadaan sa korte, ay nung 2022 lang. Si Grace is 38, so I would suppose that Hindi. she was legally adopted. Sabi na kasi legal siyang in-adopt. So, Nung mga panahon na yun, judicial adoption. kailangan may korte. Yes, judicial adoption. Hindi sapat na inilagay ng mga magulang niya sa kanyang birth certificate ang kanilang pangalan. Hindi sapat yung tinatawag yun ay simulated birth na nangyayari talaga, di ba? Yung sinalo sa ospital pa lang, tapos yung imbis na ipangalan yung birth certificate dun sa birth mother, ay yung mga umaakulo dun sa bata, nilalagay yung ospital na ang pangalan niya, ganito, ganyan. Hindi yon. That's not a legal adoption. Right. That's actually a crime. Okay. Pero ito nga, bakit ko natanong sa iyo, Ah. attorney? Sige, medyo iangat natin ng konti. Ang sabi niya kasi dito, kasi pag ikaw ay legally adopted, dumadaan sa Korte. husgado. Nung time ng panahon ni Grace sa Sa judge tingin yan. ko, sa judge yan. Oo. Ngayon, pagka ba sa judge yan, ibibigay talaga sa iyo ng original ng birth certificate mo na nakapangalan na yung tatay at nanay Yes, mo? ang nangyayari sa Ah. legal adoption, even sa amin, is that the order of adoption, and in her case, the judicial order of adoption, yung resolution, actually dinidирect ang nung panahon na yun siguro NSO, no, na yung kung saan nandun lahat ng mga birth certificate and the civil registrar na kung saan ka nandun na palitan yung birth certificate na to correct it to reflect the yung mga adopted na ang mother and father. Okay. Kami So, ganon. ang tanong niya, kung siya ay tamang na-adapt nung Assuming, kanyang mga assuming, magulang, let's assume that. adoptive parents, Yes. A legally adopted child has the same rights to inherit as a biological so child. parang tunay kang iniluwal Because ng that nanay is the mo. intent of adoption, to Okay. give you the right as if you were born by your parents, and as such, pareho kayo na, you are not lesser than that of a biological child. Okay. Ngayon, kung may illegitimate children, ano mangyayari? Yung illegitimate children will inherit half of what a legitimate child or a legally adopted child will inherit. Ayan. Alam mo, nakita ko yung kwento nila Eric Kison. Kay Tatay Dolphy. Tatay Dolphy, di ba? Na kinausap ni Eric Kizon ang kanyang kapatid. Na sinabi niya na dahil siya nga ang adoptive, Oh. in-adopt kasi siya. I think one of the child na si Shasha ata and the late Dolphy adopted her. Oo. And since they were legally married that Oh. time, I Oh. think, no? So, that made the child Oh. legally adopted. May pinakasalan ba si Tatay Dolphy? Parang wala naman. Wala ba? Wala. Eh, paano yung naging Ang ginawa father? ginawa ata ni Tatay Dolphy, kung maalala ko kung tama, I'm not so sure, but it can happen. I think the biological father can adopt his children to Okay. legitimize their status. Okay. Basta anyway, so nung nakita ko yon sa interview ni Mr. Eric Kizon, hiramin lang po namin yung kwento nyo, napanood ko lang naman po. No? Nakita ko na dahil nga sa law, it says na dahil inadapt siya legally, so siya ay talagang Magmamana talaga magmamana. as if he's a legitimate child. Yes, and dahil... And he's going to be, he's now a legitimate child because by operation of law, he becomes a legitimate child. Yes, ang naging problem is naging lahat ngayon ng mga ibang Yung mga children hindi na na adapt. totoong anak talaga, Pero kasi, naging illegitimate. yes. Hindi pala naging illegitimate talaga to begin with. Alam mo, ang tawag ngayon namin sa NACC, hindi namin sinasabing illegitimate. Anong tawag na ngayon? Non-marital. Okay. Kasi Sige. parang mas gusto ko nga yun, kasi Maganda parang, yung positibo. kesa yung illegitimate, kasi parang illegitimate, parang ilihitimo ka. Oo. Pero pag sinabing non-marital, ibig sabihin lang, walang kasal. Na nangyari. You're a non-marital child. Very nice, Diba? very So we nice. call now illegitimate children under, pag yan, kinaklasify namin na we don't say you're illegitimate.
you say that you're a non-marital child. Kasi Okay. hindi lang nag-asawa. Ang nanay at tatay mo. Yes. O, di ba mas Okay. maganda? Yung parang hindi siya ganun nasi-stigmatize na Totoo one naman. is legitimate and one is illegitimate. One is a Totoo marital child, one is a non-marital Oh, so, child. going back to sa kanina naging kaso natin, so ang adoptive na anak ay parang equivalent to talagang biological child na mag-inherit. Actually, ang maganda nga ngayon sa under the new law, yung 11642. Yes. Nung unang panahon kasi, nung unang panahon, pag ikaw yung na-adapt, your relationship is only the relationship of being mother and father and the child is only between the adoptive parents and the adopted child. Ibig sabihin, yung the adopted child cannot inherit from the grandparents, cannot inherit from the brothers and sisters kasi my relationship is only with my adopted parent. But with 11642, that has been done Which is away. now. The prevailing, that has been done away with, and that you are really a legitimate child who can inherit in full from everyone. From, when was that law? 2022. 2022. Naku, baka mabar yan Mababar yan. Actually nga, mababar Baka yan. mabar yan. Mabar exam po yan. Tatanungin Ibig mo kung sabihin. kailan pinanganak. Oo. Tatanungin mo kung pinanganak ka ba, nung na-adapt ka ba under the new law. Yes. Then you oo. are now under the new law. Then That you can is now 2022 pala yan. Anong law yan? RA 11642. 11642. Ayan. O, Okay, sige. caller, O, please. caller na raw. Si Ah. Thea ng Taytay Rizal. Ang tanong ni Thea ay, Ano? Magandang Tanong mo, gabi. te. magandang gabi, Thea. Magandang gabi po sa inyo. Gusto kong pumunta pa naman sa Taytay. O, di ba puro damit yan? Oo, Ay. punta akong Taytay, Opo, Thea. sa Changi po. Puntahan kita, Thea. Oo. I-tour mo ako sa Taytay. Yung pala Apo. siya yung nagbebenta dyan. Oo Isa. nga, malay mo, may stall si Thea. May Ay, discount sureness tayo. po. Okay, sige. Okay, ano yung problema mo, Thea? Ano po, ma'am, mayroong question ko lang po kasi 2016, nagpasalo po ako ng bahay naman under pag-ibig. Pasalo, ikaw ang sumalo. Hindi, ako po yung owner, tapos may sumalo po. May sumalo. May sumalo. Okay, okay. pasalo. Okay. So, sinagot niya Opo. yung mga bayarin mo. Tapos noon, may kasunduan kayo na pag once fully paid na yung ibebenta mo sa kanya. Sa transfer. Ita-transfer mo sa Opo. kanya. Yun ang pasalo usually. Opo. Bali, sa ma'am, mga ang nakikinig nangyari sa atin. po, Oo. nagbigay po siya, nagbayad po siya ng certain amount. Mhm. Parang ano po, yun yung asking ko sa kanya. Tapos gumawa kami ng deed of sale. Sa deed of sale po, siya na yung magbabayad monthly. Conditional deed of sale. So, Kasi, 2,000 conditional Opo. kasi hindi mo naman Deed of sale ililipat lang dyan po. until Hindi. Anong sinulat mo? Deed of sale agad? deed of sale po, opo. Bakit pwede deed of naman sale? niya kasi ibenta ang kanyang rights to the property, not the property itself. Pero is the document correct? Deed of sale? You can sell your rights to the Yes. property without selling the property itself. Okay. So, pwede you're selling your rights to yung right mo to To own the to own the property. property subject to yung magbabayad siya ng ganyan, 'di ba? So, yun ang kanyang Opo. obligasyon. Okay. Okay, go. Opo. Tapos, So, no? ayun po. Okay naman po. 2016 po yun, at nagbabayad siya monthly. Kaso po, after po pandemic, hindi na po siya nagbabayad for like 2 years. Wala bang mga, So- hindi ba nagkaroon ng pag-ibig ng parang, di ba yung amnesty sila? Meron. Nagkaroon ng amnesty ang Oo, pag-ibig, meron. I think, Apo. Meron naman. Pero ang tanong ko, yung noong, sino nakatira? May nakatira ba? Sila naman po. Sila pa rin po ang nakatira. partially executed So, yun na. po yung first instance. Hindi, for 2 years din nila nabayaran. Tapos parang pinahiram ko siya para mabayaran niya. Pero, nabayaran niya naman din ako. Ngayon, ito na pong last is 2 years na naman po silang hindi nagbayad. Na naman. O, hindi ka ba sinisingil ng pag-ibig? pinagbayad na. Opo. Tapos pinadala na po ako ni Pag-ibig ng letter Yes. na parang block na yung account ko po Oo. Kasi nga parang ano na yan eh. sa kanila. Delinquent. Delinquent, Okay. oo. Opo, yes. Pero meron pa po akong hanggang February next year daw para ma-redeem yung Maliv. property. Oo, ma-redeem. Pwede, ma'am. Ma-redeem. Na-elite na yung property. Nailit na.
Kasi pag sinasabing Hindi pa naman po. ibig sabihin ma-lift yung pagka-block sa'yo. Okay. Yes, Okay. opo, parang ang letter po na binigay nila sa akin is binigyan po nila ako ng 1 year, parang 1 year, Baka na para na-elite na yan. maayos Elite ko na po yan yung kasi balance. 1 year eh. Oh, Thea, tingin ko parang na-foreclose na yan. Kasi ang mga terms na redeem and the Opo. ano of 1 The 1 year, year, yeah. is usually for when a property has been foreclosed. Foreclose, opo, bako. The property has been foreclosed and usually meron nang na-auction na yan, meron bumili na yan Oo. Pero you are the original owner is given 1 year to redeem the property as long as you pay the amount at masusoli sa yung property mo. So, Property. okay. Opo. Anong tanong mo? So Anong ito tanong? lang ma'am, ang na-receive ko po pala na letter ko is notice of redemption period. Ngayon ma'am, kasi ayoko masira Ano yung nga name yun? ko sa pag-ibig. Oh. Gusto ko po kahit bayaran ko po yung full amount, basta makuha ko lang yung property. Pero I don't think so po na aalis sila. Kumbaga parang Well, okay. hindi, O, sige. kasi napag-usapan namin Oo nga, dati. sige. Unang-una muna sasabihin ito the property is still in your name as far as pag-ibig is concerned. Kasi pasalo yan eh. Usually ang pasalo kasi, di ba, ang pasalo kasi is that yung malilipat lang dun sa sumalo pag nabayaran na yung property. So, as far as pag-ibig is concerned, kung na-fully pay mo yung redemption mo, i-issuehan ka nila ng titulo, di ba, na sa'yo na yung property. Fully paid na. Yung titulo na nasa kanila, nasa iyo na. Correct, Thea? Mhm. So, if Ay, you... wala po. Kasi hindi pa po siya fully paid, ma'am. Hindi, yung sinasabi ni attorney, kung sakaling gusto mong kunin at fully paid ka na, bibigay sa'yo ng pag-ibig Ah, pa okay. ng titulo dahil ikaw Yes, ang opo. nakasulat na nagmamay-ari. Yes. So, pag Oo. nagawa mo Yes. yon, syempre, yung mga nakatira doon, pwede mo na silang paalisin, di ba? Kasi ang tawag din either forcible, di ba, yung entry or unlawful detainer, which is actually ejectment cases. Ejectment cases. Ejectment cases. But in this case, hindi siya talaga normal ejectment kasi May usapan sila at saka more than 1 year di ba? So, more than 1 year na yung stay nila doon na hindi sila nagbabayad. Ang tanong ko, Thea, is ano yung, di ba, meron kayong pasalo agreement? Ano Yes ang po. usapan nyo pag hindi sila nakakapagbayad? Meron ba kayong terms dun sa kontrata na or just in case hindi sila magbayad, forfeited ba yung kanilang mga Binayad. binayad? Considered rent? Parang Kasi wala pong included na ganun. Ako. Kasi So, wala. usually, Deed of sale lang po na monthly na yun yung babayaran nila. okay. Ang unang suggestion ko, Thea, is that i-rescind mo na yung kontrata na yan. Give them a notice kahit pa paano that you are considering the contract no longer enforceable because hindi sila nagbayad, nailit na nga eh. Kasi kung nagbabayad sila, Opo. dapat hindi ka nakakuha ng notice of redemption eh. So just put them on notice that the contract, they have violated the terms of the contract and no longer enforceable. So, ikaw na magre-redeem. Tapos pagkatapos nun, mag-hire ka na ng abogado kahit sandali lang para Tanggal sila matanggal sila doon. Ano yan, ejectment case lang naman yan. Tsaka mo na siguro kunin kung gusto mong kunin pa ng isang taon. Total, may 1 year may naman 1 siya. year, oo. Ayusin mo muna yung kaso mo dun sa taong nakatira doon sa property mo. Yun nga, sabi ni attorney, i-rescind. Ibig sabihin, parang nagba-back out ka na sa kontrata kasi Considering, meron ka namang very good Karapatan. reason because they Oo. have not complied with their and kung ako na, if I may suggest, consider yung binayad nila na wala na yun. kasi okay, parang kabutihan mo na lang sa kanila kasi usually yung ginagawa namin dyan is that yung binayad nila, you will consider, kung sabi niya, rent. Kasi minsan sabi niya, solid mo sa amin yung binayad namin. Hindi, rent. Kasi kayo nakatira dyan eh. Correct. Kaya tinanong namin kung nakatira ba sila doon. Yan. So, Thea, kumuha ka na siguro muna ng abogado para magawang ka ng letter or kontrata para letter na Terminate mo yung Terminate contract and na. that you could na at umalis na sila doon. Terminating the contract at the same Okay. time because they are living there rent free dahil hindi sila nagbabayad, umalis na sila. Ayan. So, abogado na Tapos kailangan. sino po magdadala ng letter direct Yung sa abogado mo kanila na or magdadala kailangan po nun. sa barangay? Ha? Pwede rin sa barangay yan actually. Pwede mo rin muna ano yun yan sa barangay kung gusto mo kapitbahay. Doon ka ba nakatira? Ren, malapit ka sa doon? Hindi po. Pero pwede yan, lease contract. Pero Abay, pwede kasi ko naman ano po siya sadyain. Kanya yun. Sa eh. kanya yun, pwede mo siyang paalisin doon. Magandang suggestion yun kung gusto. Yan.
Okay. Try mo muna sa barangay. Kung Bali, hindi mo try, papagawa po muna ako ng notice. oo, pag hindi siya Yes. Tapos umalis, bibigay ko po sa barangay. oo, pag una try mo muna siyang paalisin. Kung hindi siya umalis, saka ka Okay. magpabarangay. Kasi malay mo naman, Okay. umalis sila ng Okay. kusa eh. Correct. Oo, di ba? Okay? Mm-mm. Hindi po kasi ma'am, ano rin po, last question po, sorry. Yeah, okay lang, Nagpunta okay po kasi ako sa Meralco. Ano, Tapos gusto ko po, nagre-request akong ipaputol po yung kuryente kasi ang taas na po ng bill nila, di nila binabayaran. Nako, Nasa 20,000 nakapangalan na ba po. sa'yo yung Meralco. kontador? Yes, opo, Nako, sa akin po sige, paputol mo nakapangalan. na. Pwede mo na mapaputol yan eh. Kasi nasa iyo yung kontador eh. Di ba? Saka I'm Opo. surprised Kaso ma'am- hindi sila din-disconnect. Kasi usually, ang bilis ng mga na Mga isang buwan, di ka Oo, nagbayad. may disconnection Disconnected. notice ka na eh. Opo, hindi. Kasi ngayon, ma'am, may naglabas po si Meralco na hanggang October daw, hindi sila magpuputol. Kaya yun yung worries ko po na baka Sabi nga, umabot kung ng kailan October, sinabi ko na lumaki mas ng magandang putulin malaki eh. yung bill. Ay, wag putulin. Sabihin mo na putulin na. Ikaw, actually, as the named owner of the meter, you can always ask for it to be disconnected. Ang problema lang doon is they would only disconnect if you settle the amount. Oo nga. Oo. So, Opo, So, ikaw yes. magbabayad. Pero ma'am, nag-visit na po kasi sila, tapos may pinakita po silang deed of sale. Kaya daw hindi po nila naputol. kasi yung deed of sale ang ginawa mo. Kaya nga sinasabi namin, so i-rescind mo na yun eh. Yes. Okay. Sige. Okay. Okay, para pag tinanong niya, ay hindi ho, naririmata na ho kasi ng pag-ibig ito, ako ho ang tunay na Papakita mo lang may-ari. yung remata ng pag-ibig, yung deed of sale, Wala wala na. na yun. Okay? Okay po. Sige, Thank you po, salamat. attorney. Thank you. Thank you. O, ito na si Eduardo ng Batangas City, 52 years old ang tanong niya tungkol sa 2 lote na naibenta ko. Naipa-subdivide na po ang mga ito at naibigay ko na rin sa mga buyer ang kani-kanilang titulo. Ngayon po ay napansin nilang wala na ang mga muhon sa property at nais nilang magpatawag muli ng geodetic engineer upang maibalik at ma-verify ang tamang boundary ng mga lote. Ang tanong ko po, sino po ba ang karaniwang dapat sumagot sa gastos ng geodetic survey sa ganitong klaseng sitwasyon? Ako po ba bilang nagbebenta o ang bagong may-ari ng lote? Magandang tanong. Usually yung buyer. Yung sa una ha. Kasi anong tawag dyan, caveat emptor, di ba? Yung buyer beware. And kasama yan sa due diligence ng isang buyer. Totoo na, yan. Di ba? Na pag ikaw'y bumibili, pinapa-survey Ang mo. tanong is ganito. Medyo mahal na kasi ang geodetic. O yun nga, paano, for example, nagpa-surveyor ka, tapos mali-mali pala, tapos, hindi natuloy yung bentahan, sinong babayad noon? Usually still the buyer. Kasi nga, that's the way it is, di ba? Caveat emptor. Parang due diligence yan, di ba? Due diligence yan ng buyer. Wala kang magagawa, yun talaga kaparte. Yun ang, Kumbaga, pag ganon, sorry, wrong number. Okay. The only time that the seller will be made to answer if he agrees to do it. O kaya maghati sila. Yes, pwede naman. Oo. Usually mag-usap pa lang kayo, Usap maghati muna. kayo. Oo nga, eh, di ba? Oo. At saka muhon lang naman, hindi naman sinasabing mali ang sukat eh. Yes. Ang sinasabi lang is walang muhon. So gusto lang nila nakasuguraduhan na nandun yung mga hon para, kasi ito naman, di ba, ang kasabihan ni, good fences makes for good neighbors. Okay. Hindi, totoo yan. Kailangan kayo ang mag-ayos yan. Kasi pag nagkamali-mali yan, kayo rin mahirapan. Oo. Alam mo yung boundaries dapat ng lupa mo. Oo, yes. So, it's not like there is a merong maling sukat. It's like, gusto lang nilang magkaroon ulit ng muhon. Yes. Madami naman kasing dahilan kung bakit mawawala mo. Kasi ano lang naman yan, di ba, yung semento na nandoon, nung isang araw, pag lumindol, minsan mawawala yun. Or, kunyari, Kaya ninakaw. kasi, minsan, ano nangyayari yun? Ano ka ba? Pero alam mo, di ba nung last time, ito naloloko talaga ako. Ang akala talaga namin ng bahay, ito. Ay, yung pala ay nandoon sa pinakadulo. Dahil nung pina-check nyo. Pina-check. Yun nga, kasi Sabi ko, paano nangyari yun? Ang yung nagbebenta, sabi, hindi, ito. Ito siya ng ito, hindi naman pala yun. Ang layo. it is kasi usually, alam mo kung bakit ganon? Kasi ang lahat ng mga properties naman ngayon, may titulo. At yung titulo na yun, ay nakalagay doon, di ba? Pag nakikita ng titulo, yung parang napakahabang merong mga longitude, latitude, degrees, ganyan. Correct. Ang nakakaintindi ng geodetic engineer. Oo nga. Although mahal nga lang yun. Oo. And that is the sign, pag ikaw nagbebenta, di ba hihingin mo yung copy ng titulo. Pag nakita mo na yun, ikaw buyer,
yun yung guide mo. Kukuha ka ng engineer, kung gusto mo talaga i-check yan ba talaga yan, sasabihin ng engineer, ito yan, ito. Sabihin, doon yun. Although Oo usually nga. kung ayaw mo, pumunta ka sa City Hall, ito nga ba yung property na to? Pero kahit nasa City Hall, hindi mo pa rin makikita yung Hindi mo ay makikita yung actual. pinaka-actual. Kung gusto mo talaga Ayan. magkaroon ng Oo nga. i-close mo So, na raw ang show, sabi. Oo, Kung gusto sabi mo talaga niya, magkaroon kumuha na ng talaga kayo ng geodetic engineer. para ma-close ang show. Okay, sige. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin hanggang closing. Yeah. Thank you so very much and we really appreciate na kayo po ay tumatawag at nagtitiwala sa ating programa. Napakalaking bagay po na kayo ay tumatawag na nung kusa ba? Yes. Alam mo yun, kasi nakakatuwa mula Luzon, Visayas at Mindanao, napakarami na nating callers. At itong programang ito ng TVUP ay isa sa mga programang talagang may pagmamalaki natin na nakakatulong. Yes. Isa lang man po ito maraming programa, pero isa sa mga programang nakakatulong sa inyong mga pangangailangan. O kasi alam mo, kahit patungkol sa naman anong legal. gawin mong AI, pwede mo naman tanongin siguro sa mga, yung mga tanong nyo. Pero iba pa rin yung may kausap ka. That's true. Maraming salamat po from the bottom of our hearts. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mariao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye everyone!